Hi guys, so this is Sparkly Soda Podcast at ngayon ay nasa labas kami, nasa Freedom Park ako. So dito kami magpo-podcast at may kasama ako mamaya, kaya abangan nyo. And ang pag-usapan natin ay 2024 goals and ano yung mga gusto namin baguhin sa buhay namin at ano yung mga resolution para doon. Kaya abangan nyo. So before we begin, mag-intro muna tayo. So, ayan guys, hello. At papakilala ko na sa inyo kung sino kasama ko. Ang kasama ko ay si Teacher Laika. Yay! Hi guys! Ayan, may pulak sa kamay. So, anong pag-uusapan natin? What is your goal this 2024? Yan. So, sino ba magsisimula? So ako na. So my Ayan. goal in 2024 first is to be grateful. Na dapat tayo magpasalamat lagi. Hindi lang naman sa malaking bagay, kundi maging grateful tayo, maging appreciative tayo dun sa maliliit na bagay. Those simple things na yung warm appreciation, yung mga tawag doon, yung pagbati ng ibang tao. Yung na-appreciate ka nila. Appreciate. Oo. Appreciative ka. Gusto mo Oo. maging appreciative. And secondly, maging grateful din kay Lord. Kasi sa lahat-lahat ng ginawa niya, sinamahan tayo January hanggang December, 'di ba? So, grateful tayo beyond pa, 'di ba? So, secondly, ay maging consistent tayo sa lahat ng ginagawa natin. Consistency is the key, sabi nga. So, yun nga, sa growth natin, patungo dun sa spiritual na buhay natin, dapat maging consistent tayo sa ginagawa natin. Firstly is yung prayer time natin, yung devotion natin, yung pagsisimba natin every Sunday, and also the midweek service. Napakaganda ng ginagawa ni Lord sa atin doon. Kasi may maririnig tayo mga testimony. Yan. And third, maging grateful, consistency, and third sa akin ay i-accept yung mga nangyayari sa ating buhay. Kasi ito yung nakaplano na or may mga choices tayo na, alam mo yung choices na may option A and option B. Dapat yung choice na pinipili natin, yung choice ni Lord para sa atin. So, i-accept natin yung mga nangyayari sa ating buhay. Kasi may purpose yun Kaya nangyayari yun. Para ikaw ay tumatag sa buhay. Yun. Para sa akin, yung tatlo. Yan. Grateful, consistent, and ano yung pangatlo ko? Acceptance. Acceptance. So, sa akin naman, ano ba yung mga tanong natin ulit? Ano yung mga... Ang tanong natin ngayon is, what is your goal ngayong 2024? Yan. mga gusto natin baguhin tsaka yung mga resolution natin. Sa bagay, kaya naman tayo kasi nagbibigay ng goals. Bukod sa bago tayong gustong baguhin, may gusto tayong idagdag. Yun. Yun. So, una kong gustong idagdag sa buhay ko is consistency. Kasi last year, nagsulat pala ako kung anong gusto kong maabot ngayong 2023. Which is being attentive. Tsaka mindful. Ibig sabihin, nun yung present ka at the time, hindi yung lutang. So, yun yung naging resolution ko last year. So, natupad naman siya. Approve siya. Hindi na ako katulad ng dati na parang lumulutang lagi yung utak. So, yun yung una, consistency naman sa mga magiging habits ko. Kasi, naglista ako ng mga gusto ko maging bagong habits. Kaso nga lang, dahil nga hindi ako consistent, so nawawala din siya. Pangalawa is fervent prayer o consistent prayer. Yun yung una kong gusto mabago. Magkaroon ako ng consistent time for prayer. Tsaka devotion. Kasi iba-iba din kasi yung oras ko. Minsan umaga, minsan hapon, minsan Dapat tanghali, yung minsan gabi. oras natin is consistent din. Like 5 a.m. in the morning, you read your Bible. Dapat consistent. Kasi para hindi ka rin yung pag-ayaw mo, minsan kasi may pakiramdam, times na gano'n. Na ayaw natin mag-pray. Pero pag may nakaset na tayo na gantong oras,
Ay, hindi, dapat ako mag-pray. May schedule ka na, hindi na pwedeng mapalitan. Kaya, kahit anong nararamdaman mo, ano yung mga pinagdaanan mo, may consistency ka na kasi, may schedule ka na para dun sa mga bagay mo, kaya hindi na pwedeng mabago. Pangalawa is magkaroon ng, pangatlo na pala, consistent sa prayers naman. Yung consistency kasi sa number 1, general. Ito, specific number 2. Yung number 2, specific time for prayer and devotion. At pangatlo, magkaroon ng patience and emotion management. Amen for that. Magkaroon ng emotion management kasi nasosobrahan ata ako sa pagiging magagalitin. Tsaka emotionally na-stress ako. Kaya kailangan ko talaga magkaroon ng management. Pero paano nga ba? Kailangan mo mag-unwind dati. Ng emotional management. Mas maganda talaga mag-unwind. Kaya malaking tulong sa akin nung nagpunta kami ni Mama sa Bicol eh. Oo. Nakaka-unwind talaga, literal. Yung mga ganun place, no? Tsaka wala kasing internet. May internet man, mahina. Kasi pag may internet ka, ang daming Oo. pumapasok sa isip mo. Kung ano nung pinipid mo sa utak mo, mga pinapanood Doon. mo. Talagang relax Doon lang talaga mararamdaman yung mo. utak mo. Diba? Tsaka marami kang activity na pwedeng gawin. Oo. Pwede kang mag-swimming, pwede kang maggala sa bundok. Madami. Parang escape mo na din siya sa, sa syudad. Sa syudad. Sa magulong Ah. mundo ng urban. Urban. Oo. At pang ilan na yon? 1, 2, 3, 4. Pang-apat na ngayon is bukod sa consistent time for prayer and devotion, kailangan ko din magkaroon ng consistent schedule when it comes to holding my phone and using social media. Screen time. Yan, screen time. Hindi ko alam kung kasi anong tamang word dun eh. Yun yung number 4 ko. Kasi makikita yan eh. Kung 3 hours ka sa Facebook, Messenger, 2 hours. Yun din yung gusto kong consistency. Kasi parang ang goal ko, magkaroon lang ng 2 to 3 hours na time pag-scroll, kasama na din paglalaro, lahat na. Pero hindi mo maiwasan, lalo na yung trabaho natin, kailangan natin lagi mag-research. Mag-chat sa mga students natin. Hindi naman natin maiwasan na Kahit gusto natin iwasan, pero na hindi mag-cellphone. Pero, tapos bigla mo na nag-iiba na. Minsan nakapanood ka na, naglalaro ka na, sobrang stress mo din. Parang doon mo nililipat. Kaya yun yung isa pang consistency na gusto kong maabot. Na magkaroon ng specific time for screen time. Sunod, pang-5 na ba? 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, 5 is balanced diet and exercise. Yan. Kasi Tama yan. bukod sa meron na tayong consistency pagdating sa attitude natin. Sa spiritual life. Sa spiritual life natin, pangalawa Not yun. physical. Pangatlo yung emotional kanina. Emotional. Pang-apat, socially. Social Oh. health mo kasi nasasobrahan naman tayo na sa kaka-social media. At pang-5, dapat may physical health din. Yes. Actually, Physical. na-kompleto na natin yung yung aspects ng ng health. Dapat syempre bukod sa pag-aalaga natin inside, dapat inaalagaan din po natin ng outside. Bukod sa skincare ni Laika na mahilig mag-skincare, mahilig mag-makeup, bumili ng makeup pala. Kailangan din nating alagaan yung sarili natin. Lalo na 2024, balik alindong. Sabi nga nila, balik alindong. That may goals din tayo pagdating doon. Kasi, pag na-stress kasi tayo, naapektuhan din yung katawan natin. Kaya dapat nating magkaroon din tayo ng mga consistent na exercises. Consistent. And balanced diet. And, mga kapabayan. That's all for me. May gusto ka pa bang idagdag? Sa akin naman is, maging resilient tayo. And committed sa lahat ng ating ginagawa. Kasi iba hindi committed eh. Parang, ginagawa lang nila to as para magawa. So, commit natin with the heart, do it with love. Mas, the best yun eh. Yes. Yung ginagawa mo with love, may pagmamahal, ramdam mo yun. Pag may pagmamahal yung ginagawa ng isang tao. Ramdam mo ba? Yes. Katulad nitong podcast namin, mahal namin kayo. Mahal namin tong ginagawa namin. Yan. To share our knowledge, to share our mga na-experience, mga natutunan ngayon 2023. And ang dami nating natutunan ngayon, no? 2023, Yes. no? Super. Yan. Ang dami din
this is a year of rewarding year to kasi nakapasa ako sa LET. Yan. Pinakamagandang pamasko yon, and thank you Lord kasi miracle talaga. Yan. So, lagi lang natin tandaan na in everything we do, we must glorify the Lord. Whether Amen. we eat, Glorifying we God drink, is number one. we do our work in our workplace, sa bahay man tayo, gumagawa man tayo ng mga gawaing bahay, or to our ministry, always have the love that comes from the Lord. Dapat mahalin natin kung ano yung ginagawa natin. Sabi nga nila, that may pagmamahal lagi sa lahat ng ginagawa. And always be humble. Humble. Humility yan. And, Love, humility is the best. yes. So, that's all for today. Happy That's New Year, all. guys. Happy New Year. Happy Yeah, New Year. Merry Christmas. Merry Mga Christmas. hindi natin nabata, di ba? Kasi Merry Christmas. tapos na pala yung Christmas. So, nagre-record kami ngayon kasi December 29. December 29. Kaya may narinig na Friday doon na. sa gilid-gilid. Ilang days na lang? 30? 31? 2 days. Ala, how many days? 2 days. Diba? Bali 3 days. Iiwan na natin itong 2023. Diba? Yes. Thank you sa mga nakilala din namin this year, 2023. Ayan. So, yun lang. Goodbye, guys. God bless everyone. Bye. God bless.